Good Manners and Right Conduct, Grade 1. Quarter 3, Week 2. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga tagubili ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa. Day 1 hanggang Day 2, matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang GMRC ang mga tagubili ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa. Day 1. Mga layunin. Natutukoy ang mga tagubili ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa. Anong klaseng pamilya ang nakikita ninyo sa larawan? Tama! Ito ay isang masayang pamilya. Sa araw na ito, inaasahan na inyong matutukoy ang mga tagubili ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa. Ano ang tagubilin sa inyo ng inyong magulang o tagapangalaga sa tuwing kayo ay makikipaglaro sa inyong kapwa? Karaniwang sinasabi ng tatay, nanay o tagapangalaga sa tuwing makikipaglaro sa kapwa ay tulad ng mga sumusunod. Maglaro kang mabuti at huwag makipag-away. Mag-ingat ka at huwag mong saktan ng iba. Makisama ka ng maayos sa mga kalaro mo. Huwag mong kalimutang magpaalam bago umalis. Umuwi ka kaagad kapag tapos na ang laro. Ang mga paalalang ito ay upang matutunan ng bata ang paggalang, pakikisama at pagiging responsable habang nakikipaglaro sa iba. Bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, ay atin munang alamin ang kahulugan ng mga salitang aking ipapakita. Ang mga salitang ito ay may kaugnayan sa ating mga gawain at pag-uusapan sa araw na ito. Tiwala sa sarili. Ito ay ang paniniwala ng isang tao sa kanyang sariling kakayahan, kaalaman at desisyon. Ito ay ang positibong pananaw sa sariling kakayahan. Tagubilin. Ito ay mga paalala ng pamilya tungo sa wastong pakikihalubilo sa kapwa. Para sa ating unang gawain, gawin ang mga sumusunod na panuto. Panuto. Tingnan ang mga larawan. Pagkatapos ay, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang katanungan, ano ang ginagawa ng mga bata sa mga larawan? Sa unang larawan, ang pamilya ay nananalangin bago kumain. Sa ikalawang larawan, ang bata ay tumutulong maghugas ng pinggan. At sa ikatlong larawan, may dalawang batang nag-aaway o nagtatalo. Para naman sa pangalawang tanong, ginagawa ba ninyo ang mga nasa larawan? Para naman sa pangatlong tanong, ano ang tagubili ng pamilya bago kumain? Ang tagubili ng pamilya bago kumain ay manalangin muna at magpasalamat sa Diyos sa pagkain. Pang-apat na tanong, ano ang tagubili ng pamilya tungkol sa pagtulong? Ang tagubili ng pamilya tungkol sa pagtulong ay tumulong sa gawaing bahay ng may kusang loob at pakikipagtulungan sa isa't isa. Panglimang tanong, ano ang tagubili ng pamilya tungkol sa pakikipagkaibigan? Ang tagubili ng pamilya tungkol sa pakikipagkaibigan ay makipaglaro at makisama ng mabuti, iwasan ng away at matutong magpatawad at magbahagi.
Basahin ang sumusunod na mga salita o parirala. Maging magalang sa lahat ng kapwa. Makinig ng mabuti sa sinasabi ng kapwa. Tumulong sa kapwa. Gumamit ng mabuting salita sa kapwa. Sundin ang utos ng mga nakakatanda. Alamin kung nagawa mo na ang isa sa mga binasa nating parirala. Alin sa mga binasa ang tagubilin ng inyong pamilya? Bakit ninyo sinusunod ang tagubilin ng inyong pamilya? Ang pagsunod sa tagubilin ng pamilya ay nagpapabuti sa relasyon sa iba. Nagdudulot din ito ng mas mataas na kumpiyansa at tiwala sa sarili. Ngayon ay dumako na tayo sa gawaing ito. Iguhit ang puso kung ang pahayag ay tagubili ng inyong pamilya at hugis bilog naman kung hindi. Una, laging makinig sa sinasabi ng iyong guro. Ito ba ay tagubili ng pamilya o hindi? Tama, ito ay puso, tagubili ng pamilya. Pangalawa, tumulong sa gawaing bahay. Ito ba'y tagubili ng pamilya o hindi? Tama, ito ay puso, tagubili ng pamilya. Pangatlo, hayaang magalit ang mga kapwa sa iba. Ito ba'y tagubili ng pamilya o hindi? Tama, ito ay hindi tagubili ng pamilya, bilog. Pang-apat, gumamit ng po at opo sa nakatatanda. Ito ba'y tagubili ng pamilya o hindi? Tama, ito ay tagubili ng pamilya, puso. At pang-lima, gumamit ng mga mabubuting salita sa kapwa. Ito ba'y tagubili ng pamilya o hindi? Tama, ito ay tagubili ng pamilya, puso. Para naman sa gawaing ito, kulayan ang larawan kung ito ay nagpapakita ng tagubili ng pamilya para sa wastong pakikihalubilo sa kapwa. Para sa unang larawan, batang nagsasampay ng mga nilabhang damit. Ito ba ay tagubili ng pamilya para sa wastong pakikihalubilo sa kapwa? May kulay o wala? Tama, ito ay walang kulay sapagkat hindi ito tumutukoy sa wastong pakikihalubilo sa kapwa. Pangalawang larawan, batang nagagalit sa kanyang mga kaibigan. Ito ba ay nagpapakita ng tagubili ng pamilya para sa wastong pakikihalubilo sa kapwa? May kulay o wala? Tama, ito ay walang kulay sapagkat hindi wasto ang ipinapakitang pakikihalubilo ng bata sa kanyang kapwa. Sumunod na larawan, pamilyang nananalangin. Ito ba'y nagpapakita ng wastong pakikihalubilo sa kapwa? May kulay o wala? Tama, ito ay may kulay sapagkat ang bata sa larawan ay nakikihalubilo sa kanyang mga magulang para manalangin. At pang-apat na larawan, isang batang may kaarawan at ang isang bata naman ay nagbigay ng kanyang regalo. Ito ba'y nagpapakita ng wastong pakikihalubilo sa kapwa? May kulay o wala? Tama, ito ay may kulay. Mahalagang matukoy ang mga tagubili ng pamilya para sa wastong pakikihalubilo sa kapwa. Ang mga ito ay gumagabay sa atin sa tamang mga aksyon at nagpapatibay ng tiwala sa sarili. Para sa gawaing ito, ipakilala ang iyong sarili gamit na gabay ang mga pangungusap. Gawin ito ng pasalita. Ako ay si, ipakilala ang iyong sarili. Ang isang tagubili ng aking pamilya ay ang isa sa mga tagubili ng iyong pamilya. Kumpletuhin ang pangungusap na ito. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una,
Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Pangalawa, ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain at napag-usapan? At pangatlo, anong isang tagubilin na nagpapalakas ng tiwala mo sa iyong sarili? Para naman sa gawain 2, kilalanin ang mga larawang tumutukoy sa mga tagubilin ng pamilya para sa wastong pakikihalubilo sa kapwa. Lagyan ng check ang mga larawang nagpapakita ng wastong pakikihalubilo sa kapwa. Larawan A. Ipinapakita sa larawan ang pagbati sa guro sa tuwing sila ay nakakasalubong. Ito ba'y nagpapakita ng wastong pakikihalubilo sa kapwa? Tama! Ito ay nagpapakita ng wastong pakikihalubilo sa kapwa, kaya ito ay check. Larawan B. Pakikipag-away sa kapwa bata sa tuwing siya ay nakakasalubong. Ito ba'y nagpapakita ng wastong pakikihalubilo sa kapwa? Tama! Ito ay hindi nagpapakita ng wastong pakikihalubilo sa kapwa, kaya ito ay walang check. Para naman sa larawan C, pagwawalis ng inyong bakuran. Ito ba'y nagpapakita ng wastong pakikihalubilo sa kapwa? Tama! Ang paglilinis ng inyong bakuran ay tama, ngunit ito ay hindi nagpapakita ng pakikihalubilo sa kapwa dahil wala namang tao sa kanyang paligid. Kaya ito ay walang check. Larawan D. Pagbibigay ng pasasalamat sa iyong magulang sa paghahanda niya ng iyong merienda. Ito ba'y nagpapakita ng wastong pakikihalubilo sa magulang? Tama! Ito ay nagpapakita ng wastong pakikihalubilo sa magulang, kaya ito ay may check. Day 2. Mga layunin. Nasasabi ang kahalagahan ng pagsunod sa mga tagubilin ng pamilya upang maging ligtas sa pakikihalubilo sa iba. At naiuugnay na ang mga tagubilin ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa ay nagdudulot ng mabuting epekto sa pansariling kaligtasan. Natatandaan ba ninyo ang ating aralin kahapon? Ano ang mga tagubilin ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa? Ang mga tagubilin ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa ay maaaring ganito. Una, maging magalang sa pakikipag-usap at pakikitungo sa iba. Pangalawa, makisama ng maayos at iwasan ang pakikipag-away. Pangatlo, makinig kapag nagsasalita at huwag sumabat. Pang-apat, matutong magpatawad at huwag magtanim ng galit. Panglima, maging matulungin at maunawain sa kapwa. Pang-anim, igalang ang opinyon at damdamin ng ibang tao. At pang-pito, maging tapat at mabuting kaibigan sa lahat ng oras. Babasahin ko ang isang tula at pagkatapos ay kayo naman ang magbabasa. Narito ang tula. Laging tandaan, ako'y may kakayahan. Sa bawat pagsubok, may solusyon akong alam. Kahit minsan natatakot, hindi susuko. Basta't magtiwala, kaya kong magtagumpay. Kayo naman ang magbasa, mga bata. Ayon sa tula, ano ang kailangan upang magtagumpay? Ayon sa tula, ang kailangan upang magtagumpay ay pagtitiwala sa sarili at hindi pagsuko sa kabila ng mga pagsubok. Sa araw na ito, inaasahan na iyong masasabi ang kahalagahan ng pagsunod sa mga tagubilin ng pamilya upang maging ligtas sa pakikihalubilo sa iba. Inaasahan din na iyong maiuugnay na ang mga tagubilin ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa ay nagdudulot ng mabuting epekto sa pansariling kaligtasan.
Ano ang nangyayari kapag sinusunod ninyo ang tagubilin ng inyong magulang o tagapangalaga tungkol sa pakikihalubilo sa iba? Kapag sinusunod natin ang tagubilin ng ating magulang o tagapangalaga tungkol sa pakikihalubilo sa iba, nagkakaroon tayo ng mabuting pakikipagkaibigan at maayos na samahan sa kapwa. Natututo rin tayong maging magalang, matulungin at responsable, kaya nagiging masaya at mapayapa ang ating paligid. Ngayon naman ay makinig kayo sa isang maikling kwento na aking babasahin. Ang pamagat ng kwento ay Ang Tagubilin ni Nanay. Isang araw, habang naghahanda si Carlo para sa kanyang unang araw sa paaralan, ay tinawag siya ng kanyang nanay na nasa kusina. Carlo, bago ka umalis, may ilang tagubilin akong gusto kong tandaan mo. Sabi ng nanay ni Carlo habang inaabot sa kanya ang kanyang baon. Una, maging magalang ka sa lahat. Batiin mo ang iyong mga guro at kaklase ng magandang umaga o magandang hapon. Pangalawa, pagpapatuloy ng kanyang nanay, kung may bagay kang hihiramin, palaging magpaalam ng maayos. At panghuli, makinig ka sa mga sinasabi ng iyong mga guro. Opo nanay, tatandaan ko po lahat ng inyong mga tagubilin. Sagot ni Carlo. Sa paaralan, sinunod ni Carlo ang mga tagubilin ng kanyang nanay. Magalang siyang bumati sa kanyang mga guro. Nagpaalam siya ng maayos bago kunin ang mga gamit na kanyang hiniram. At taimtim din siyang nakinig sa kanyang mga guro. Dahil sa pagsunod sa mga tagubilin ng kanyang nanay, ay naging maayos ang kanyang pakikitungo sa iba. At madali siyang nakipagkaibigan. Kahit unang araw pa lamang ni Carlo sa paaralan ay nagkaroon na siya ng maraming kaibigan. Wala siyang naging kaaway at ang kanyang mga guro ay masaya sa kanyang mga ipinakita. Pag-uwi sa kanilang bahay ay nagkwento siya sa kanyang nanay. Nanay, ang dami ko pong kaibigan. Mabuti na lamang po at sinunod ko ang mga tagubilin mo. Naibigan niyo ba ang kwento mga bata? Ngayon ay sagutin naman ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, anong mga tagubilin kay Carlo ng kanyang nanay bago siya pumasok sa paaralan? Tama! Ang mga tagubilin kay Carlo ng kanyang nanay bago pumasok sa paaralan ay: una, maging magalang sa lahat. Batiin ang mga guro at kaklase ng magandang umaga o magandang hapon. Pangalawa, kung may bagay na hihiramin, palaging magpaalam ng maayos. At panghuli, makinig sa mga sinasabi ng iyong mga guro. Para naman sa pangalawang katanungan, ano ang mga tagubilin sa iyo ng iyong mga magulang o tagapangalaga? At pangatlong tanong, sinusunod mo ba ang mga tagubiling ito? Bakit? Ngayon ay dumako tayo para sa gawaing ito. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang titik ng tamang sagot. Narito ang unang sitwasyon. Pupunta kami ni tatay sa bilihan ng laruan na nasa kabilang bahagi ng kalsada. Nang nasa tawiran na kami ay naging berde ang ilaw ng traffic light. Ano ang epekto nito sa aming kaligtasan? A. Kami ay ligtas na makakatawid. B. Kami ay masasagasaan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Kami ay masasagasaan. Pangalawang sitwasyon. Nakikinig ako sa itinuturo ng aming guro. A. Papasa ako sa aming gawain. B. Babagsak ako sa aming gawain. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Papasa ako sa aming gawain. Pangatlong sitwasyon. Nagpaalam ako ng maayos nang hiniram ko ang lapis ni Rowena.
A. Matutuwa sa akin si Rowena. B. Magagalit sa akin si Rowena. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Matutuwa sa akin si Rowena. Ika-4 na sitwasyon. Ipinakikilala ko ng tama ang aking sarili. A. Ako ay igagalang dahil ipinakikita ko ng maayos ang aking sarili. B. Ako ay iiwasan ng mga kaklase ko. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Ako ay igagalang dahil ipinakikita ko ng maayos ang aking sarili. Naiuugnay ninyo na ang mga tagubili ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa ay nagdudulot ng mabuting epekto sa pansariling kaligtasan. Ngayon ay bumuo ng 4 na pangkat. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng tagubili ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa. Pag-usapan sa inyong pangkat kung anong magiging epekto sa pansariling kaligtasan kung inyong susundin o hindi susundin ang tagubilin na ito. Narito ang mga sumusunod na tagubilin. Para sa unang sitwasyon, kung tatawid sa kalsada ay sa tamang tawiran tumawid. Tumingin muna sa kanan at kaliwa bago tumawid. Ano kaya magiging epekto ng tagubiling ito sa iyong pansariling kaligtasan? Kung tatawid ka sa kalsada sa tamang tawiran, titingin sa kanan at kaliwa bago tumawid, ikaw ay magiging ligtas. Para naman sa ikalawang sitwasyon, ang tagubilin ay makipaglaro ng may pag-iingat at paggalang sa kalaro. Ano kaya ang magiging epekto ng tagubiling ito sa iyong pansariling kaligtasan? Kapag ikaw ay makikipaglaro ng may pag-iingat at paggalang sa iyong kalaro, walang mangyayaring sakitan o hindi mapapahamak ang isa't isa. Para naman sa ikatlong sitwasyon, ang tagubilin ay panatilihin na malinis ang katawan. Ano kaya ang epekto nito para sa pansariling kaligtasan? Ang pagpapanatili na malinis ang katawan ay nakatutulong para sa pansariling kaligtasan dahil makakaiwas ka sa anumang uri ng sakit kapag ang iyong katawan ay malinis. At para naman sa ika-4 na sitwasyon, ang tagubilin ay huwag sumama sa mga taong hindi kakilala. Ano ang epekto ng tagubiling ito para sa iyong pansariling kaligtasan? Huwag sumama sa mga taong hindi kakilala dahil maaaring mapahamak ka kung sasama ka sa mga taong hindi mo naman kakilala. Maigi na lumayo sa mga taong hindi mo kakilala upang maiwasan ang hindi inaasahang pangyayari. Nararamdaman mo ba na ikaw ay ligtas kasama ang kapwa? Ano ang mga halimbawa ng tagubili na ginagawa mo na nagdudulot ng mabuting epekto sa pansariling kaligtasan? Mahalagang gawin ang tagubili ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa dahil ito ay nagdudulot ng mabuting epekto sa pansariling kaligtasan. Ngayon ay dumako na tayo para sa gawaing ito. Puna ng mga patlang upang mabuo ang mga pangungusap. Gawin ito ng may tiwala sa sarili sa pamamagitan ng aktibong pagsagot at tiyak na pakikibahagi. Maaring gawin ito ng pasalita. Ako ay si... Sabihin ninyo ang inyong pangalan. Ang tagubili na nagdudulot ng mabuting epekto sa aking kaligtasan ay... Anong tagubilin ito ng iyong mga magulang? Kumpletuhin ang mga pangungusap na ito. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, ano ang nararamdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Pangalawa, ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain at napag-usapan? At pangatlo, ano ang mabuting epekto sa pansariling kaligtasan ng pagsunod sa mga tagubili ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa?
Palaging tandaan ang ilan sa mga halimbawa ng tagubilin ng pamilya. Una, pagbati ng magalang sa lahat ng tao. Pangalawa, pakikinig ng mabuti sa nagsasalita. Pangatlo, paghingi ng paumanhin kapag nakasakit ng kapwa. Pang-apat, pagtulong sa kapwa ayon sa kakayahan. At panglima, paggalang sa opinyon ng iba. Ngayon ay dumako na tayo para sa unang gawain. Lagyan ng masayang mukha ang mga larawang nagbibigay ng mabuting epekto ng wastong pakikihalubilo sa kapwa. Para sa larawan A, ito ay pagsagot sa tanong ng iyong guro tungkol sa inyong aralin. Ito ba'y nagbibigay ng mabuting epekto ng wastong pakikihalubilo sa kapwa? Tama! Ito ay nagbibigay ng mabuting epekto ng wastong pakikihalubilo sa kapwa, kaya ito ay may masayang mukha. Larawan B. Ipinapakita sa larawang ito ang pagbibigay ng iyong regalo sa kaibigan mong nagdidiwang ng kanyang kaarawan. Ito ba ay may mabuting epekto sa pakikihalubilo sa kapwa? Tama! Ito ay nagbibigay ng mabuting epekto ng wastong pakikihalubilo sa kapwa, kaya ito ay may masayang mukha. Larawan C. Ipinapakita sa larawan ang pagkainis o pagsigaw sa iyong mga kalaro at kaibigan. Ito ba ay nagpapakita ng mabuting epekto sa wastong pakikihalubilo sa kapwa? Tama! Ito ay hindi nagbibigay ng mabuting epekto ng wastong pakikihalubilo sa kapwa, kaya ito ay walang masayang mukha. Larawan D. Ang ipinapakita naman sa larawan D ay maayos na pakikipaglaro sa iyong kalaro. Ito ba ay nagpapakita ng mabuting epekto sa wastong pakikihalubilo sa kapwa? Tama! Ito ay nagbibigay ng mabuting epekto ng wastong pakikihalubilo sa kapwa, kaya ito ay may masayang mukha. At para naman sa larawan E, ipinapakita sa larawang ito ang pagbibigay ng payo sa iyong kaibigan na may dinadamdam. Ito ba ay nagbibigay ng mabuting epekto ng wastong pakikihalubilo sa kapwa? Tama! Ito ay nagbibigay ng mabuting epekto ng wastong pakikihalubilo sa kapwa, kaya ito ay may masayang mukha. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!